The 47th ASEAN Summit enters its final day as leaders are expected to wrap up talks on regional security, economic stability, and climate action. For updates, we now go live to Mobile Journal. Julie Baiza reporting from Kuala Lumpur, Malaysia. Julie, what should we expect on this last day? Diego, Angela, katatapos-tapos nga lang ng paglagda sa ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade. Yan yung sinaksihan niya ni Pangulong Bongbong Marcos at ibang leader dito. Mamaya naman, opisyal na ipapasa ng Malaysia sa Pilipinas yung chairmanship o pamumuno sa ASEAN sa susunod na taon. Pero bago yan, dumalo muna si PBBM sa ilang mahalagang mga pulong kahapon. Sumentro sa usapin ng West Philippine Sea yung mga naging pahayag ni Pangulong Marcos sa mga summit. Sa harap ni US President Donald Trump, binakbakan ng Pangulo ang nagpapatuloy na panggigipit, dangerous maneuvers at paggamit ng equipment para pigilan ang legitimate activities ng bansa sa West Philippine Sea. Nakakabahala raw yung ganyang aksyon na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga Pinoy. Binanggit din niya yung paglalagay ng quote-unquote nature reserve sa Baho de Masinloc na malinaw na paglabag sa soberanya ng bansa at sa traditional fishing rights ng mga Pinoy under 1982 UNCLOS at pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Wala naman tinukoy na bansa ang Pangulo pero kailan lang ilang insidente na ng harassment at panggigipit ng China ang pinrotesta ng Pilipinas. Samantala ang palasyo naman sumagot sa akusasyon ni Davao Representative Pulong Duterte kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na nagsasabing isinusulong yung interes ng Estados Unidos. Ang sabi ni Castro, ano pa raw ba yung aasahan sa mga Duterte? Yung ganyang naratibo daw ay pro-China, gaya nga daw ng sinabi ni Commodore J. Tariela. Hinamon pa niya yung mga Duterte na mag-ingay at magsalita tuwing meron daw mga barko ng Pilipinas na binobomba ng water cannon ng China. Bukod dyan, nagpaliwanag din si Castro dun sa kontrobersyal na larawan ng Pangulo, larawan ng mga ASEAN leaders na wala ang Pangulo. Kung nakita ninyo yan sa social media, nangyari yan sa ASEAN-Japan Summit. Ang sabi ni Castro, nasa extended bilateral meeting ang Pangulo kasama yung United Nations dahilan para hindi siya makasama doon sa photo opportunity. Pero dumalo ang Pangulo doon sa nasabing summit kasi nagkaroon nga din ng ilang mga pahayag after that, and even Secretary Dave Gomez kinonfirm nga niya na nandun si PBBM nga lang at merong extended bilateral meeting. Pagkatapos naman ang mga nakalatag na schedule pa ngayong araw mamayang hapon, bukod doon sa turnover ceremony ay magkakaroon din ng kapihan kasama si Pangulong Bongbong Marcos at sasagot sa ilang mga katanungan ng media. Bukod dyan, magbibigay din ng update ang Pangulo or inaasahang magbibigay ng update kung ano yung mga paghahanda na ginagawa ng bansa para sa nakatakdang pag-host natin ng ASEAN next year. Kung meron ng kahapon, nag-brief kami kaunti. Ano ba yung mga possible na lugar na pagdausan ng ASEAN 2026 or ano ba yung mga paghahanda sa side naman ng Presidential Communications Office para naman sa pag-cater ng mga media both local and international na nakatakdang pumunta sa bansa. Pagkatapos ng kapihan, lilipad na si Pangulong Bongbong Marcos at yung delegasyon pauwi dyan sa Pilipinas kasi meron ding nakatakda naman na pagdalo sa APEC sa Korea naman ang Pangulo. Julie, perhaps can you describe to us yung naging mood during the summit habang nagtatalumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa kaugnay nga dun sa kanya naging speech sa West Philippine Sea? Actually, Angela, hindi lang naman sa iisang summit na banggit ng Pangulo yung usapin ng West Philippine Sea. Unang-una doon nga sa US-ASEAN Summit, maging doon sa pagbubukas niya ng East Asia Summit, diyan din sumentro yung naging pahayag ng Pangulo. And yung mga other leaders kasi, hindi man sila nagbibigay ng pahayag, pero may mga makikita ka, may mga nagnanod or wala namang ibang mga reaction na makikita from them, and not they agree kung ano yung sinasabi ng Pangulo doon nga sa usapin. And hindi din yan yung first day na binanggit yan ng Pangulo kasi yung previous summit, yun doon sa ASEAN-India Summit, West Philippine Sea at Maritime Cooperation, Maritime Dispute din, yung naging sentro ng kanyang usapin. Kaya nga ang sinasabi namin, ito ba yung aasahan din natin na magiging tutunguhin or direction din ng mga pahayag ng Pangulo, lalo na next year, lahat ng summit meron siyang magiging pahayag bilang tayo nga yung nakaupong chairman. Okay, so aside from that, ano pa yung magiging agenda natin today, and do we have any details as well dun sa magiging plano natin as tayo na yung magiging host, magiging chairman ng ASEAN Summit next year?
Bukod doon sa nilagdaang ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade ngayong umaga, meron pang mga bilateral meeting na dadaluhan ng Pangulo, kabilang nga dyan yung bilateral meeting sa Australia. And actually, dalawa yung bilateral meeting na nakaset ngayon bago yung expected pagsasara or closing ceremony and yung turnover ng chairship. Doon naman sa sinasabing paghahanda, ang nakausap kasi natin yung Presidential Communications Office. So medyo more doon sa kung ano yung ginagawa ng communications arm ng pamahalaan. Ang sabi nga nila, ongoing na yung mga conceptualization kasi mula doon sa theme, doon sa magiging mga logo, yung mga ganyang bagay, pinaghahandaan niya ng PCO at saka ng OP. And another nga yung pinaplansya ngayon is yung mga lugar na posibleng pagdausan, hindi lang nung 48 at 49th summit mismo na mangyayari sa May at November next year, kundi yung mga other senior officials meeting, kasi throughout the year may mga ganong mangyayaring senior officials meeting sa Pilipinas. And ang tinatarget ng pamahalaan natin, sana nga daw ma-promote even yung iba pang lugar sa atin or pwedeng tourist destination. All right, thank you for that. Mobile Journal, Julie Baiza reporting from Kuala Lumpur, Malaysia.